right there and then, ipapadala sa inyo ng Diyos ang banal na Espiritu. Amen? So, huwag kayong malilito During that time, they need to wait for the Holy Spirit. Kasi kasama nila si Kristo Amen? Kasama na si Kristo at kailangan nilang antayin yung banal na Espiritu. Kasi ang sabi niya, antayin niyo yung pinangako ng Diyos Ama. Ito yung banal na Espiritu. Nang sa ganon, pag humayo sila, ay ready sila. Meron silang katulong. At ano pa ang isang epekto ng pagpuspos sa kanila? No? Pagdating ng banal na Espiritu, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Totoong wika. Kung kayo ay Pilipino at pinuspos kayo ng banal na Espiritu, kayo ay magsasalita kung hindi kayo marunong mag-Japanese, pero makakapagsalita kayo ng Japanese. Kung hindi kayo Koreano, makakapagsalita kayo ng Korean. Okay? So meaning, totoong language siya. Hindi siya fake language. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen? So, totoong salita. Hindi siya gawa-gawang salita. So we have to be careful about this. Okay? So, and then ang resulta nito ay yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, which is yung kaligtasan. This is the key. Kailangan malaman natin paano tayo maliligtas. Amen po ba? Kasi paano kung gusto mo maligtas, pero hindi mo alam kung paano maligtas, parang, di ba? Nonsense. Tama? Parang gusto mo pumunta ng MOA, pero hindi mo alam paano pupunta ng MOA, nonsense. Baka malito-lito ka lang o nagkakaligaw-ligaw lang tayo. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay tumawag sa pangalan ng Panginoon para maligtas. So, there's no other way. Okay? So, walang ibang daan. Walang dating daan o bagong daan, pero isa lamang ang daan. Ang ating Panginoong Hesus nga lang. Okay? So, sa Book of Acts, chapter 2, verses 21 to 23, inahiyahan ko na tumayo po ang lahat bilang respeto sa pagbabasa ng ating Biblia, ng salita ng Diyos. Sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Amen. Ama, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po yung manguna, ikaw po yung pumasok sa puso't isipan po namin, Panginoon. Nais po namin ng iyong presensya. Nang sa ganon, Panginoon, lumabas po kami ng building na to, Panginoon, na muling malakas uli, Panginoon. Nais po namin ng iyong presensya, nais po namin ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, tanggalin mo po yung espiritu ng antok, Panginoon. Nang sa ganon, makuha namin yung full blessing mo para sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw po yung makita po nila. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakapo po ang lahat. Okay, so ito yung unang sermon. So during that time, ito na yung naalala nyo, tinipon sila ng Panginoon sa pamamagitan ng isang malakas na tunog. Yung malakas na tunog na ito ay hindi lamang, halimbawa dito, hindi lang dito. Sa ibang dako ng parte ng mundo, narinig din ito. Okay? So supernatural siya. Hindi ma-explain ng siyensya. Pero lahat ng mga nakarinig ay nagkatipon-tipon. Tama? Nung narinig nila yung tunog na yon, at ano sabi? Sabi nila, mukhang nung nandun na sila, nakita nila na nagsasalita ng kung iba't ibang lingwahe ang mga followers ni Jesus. Ang sabi nila ay parang mga lasing itong mga to. Tama? Pero hindi. Sila ay puspos ng banal na espiritu, kaya tumayo si Pedro, at nagsimulang magsalita. So this is the first preaching sermon ni Pedro. So pagsilang ng simbahan.
Alam natin yung pagsilang ng simbahan. So, parang sa atin, there's a preparation. Parang nung tinipon niya, pinili niya, maraming tinawag, pero onti ang pinili. Tama? Pinili niya tong followers na to, prepare niya. Parang tayo dito, may preparation. Meron nagdidilig ng halaman, may nagwawalis, merong, may nagpa-practice, tumutugtog, at may nagpe-prepare ng sermon. Okay? So this is the preparation also. Ganun din ang ginawa during this time, no? So sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So this is the generation ngayon. Ang karamihan, ang gusto ng church ay entertainment. No? Kaya tingnan mo, ang mga katabi nyo, gaya ng sabi ko sa inyo, kalabitin nyo sila. Hindi yung pagdating ng tugtugan, nagsasayawan tayo. Nagtataas tayo ng kamay. At talaga, nakikinig tayo, kumakanta tayo. Pero pagdating ng sermon, ng teaching, tulog tayo. So what kind of church is that? Tama? Alam ko na walang perfect church, but at least sana progressing tayo. Hindi tayo nananatiling bata. Amen? Hindi tayo nananatiling bata sa pananampalataya natin. Dapat nag-grow tayo. Tama? Pakonti-konti. Naiintindihan ko na hindi lahat pare-parehas tayo ng growth pagdating sa pananampalataya, pero sana merong mabagal. Kahit mabagal, may improvement. Tama po ba? Amen? Nakakasunod, masyadong mabilis. Okay naman. Okay, so ito yon. At ang maraming gusto na lang nang marinig ng mga nasa church, yung entertainment, na-entertain sila. Ano yon? Si Brother DJ, nag-joke-joke na lang dito. Siguro gising kayo lahat. No? So, ang maalala nyo, paglabas nyo ng kwartong ito, ang maalala nyo, yung joke na narinig nyo sa nagsasalita. Tama? Minsan, meron pa, sino bang preacher ngayon? Hindi magaling magsalita yan. Hindi mo na ako magsisimba. Tila baga nakaangkla ang iyong pananampalataya kung sino ang nagsasalita sa harapan. Tama? Alam ko medyo masakit. Pero the truth hurts. Tama? And then the truth will set you free. So dapat ang pananampalataya natin ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Saya sabi, sa sermon, dapat ito ang laman. Katotohanan. Katotohanan at tamang doktrina. Okay? So, yung pinaprepare dito ay pinag-aralan at pinagdasalyaan. Hindi basta-basta na namili na lang ng versikulo sa Bible at ito na ang sinabi dito. At naggumawa na lang ng mga kung ano-ano ang application na lamang. Pero hindi. We have to dig in. Pag-aralan natin. Full Bible. No? Kaya napapansin ko, alam ko na there's a struggle. Merong spiritual battle. Pag nag-start na ang preaching, nandyan na yung hinihele ka na. Pero kailangan natin maging seryoso. Tama po ba? Kailangan natin maging seryoso sa pakikinig. Kasi ito yung uulitin ko, ito yung pinaka-importanting part ng service na ito. Okay? Gaya ng sabi ko, we need to become a brother's keeper. Ano yung brother's keeper? No? Pag nakikita mo na, medyo na yung brother natin, kapatid natin, tapikin mo na, makinig tayo. Okay? So, kailangan, mahal natin ang isa't isa. Sabay-sabay tayo na nakikinig. Amen po ba? Okay, so, and then tamang doktrina. Dapat. Tamang doktrina. Bakit? Kung hindi tama ang doktrina, bakit? Maraming lumabas na false teaching. Maraming lumabas na false prophet. Tama? Maraming lumabas na kung ano-anong doktrina. Pero iba ang sinasabi. Pag tinignan mo sa Bible, malayo pala. Tama? So ngayon, maraming katuruan na tayong niyakap. Maraming katuruan tayong niyakap na ang hirap ng alasin. Kaya nga relearning, ito yung pinakamahirap eh. Alam mo yung dati mo nang alam, papalitan mo ng bago dahil ito yung totoo.
medyo mahirap. Okay? But by the grace of God, alam natin na makakasunod tayo. Amen. So, ang sabi sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu na ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So, ito ang dapat laman ng ating sermon. Okay? Nagbibigay buhay. Kaya makikita nyo may transformation. Okay? Ang sabi rin kayo sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Paano mo maririnig kung tulog ka? Okay? So bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kailangan nakinig ka. Huwag mong sasabihin sa akin, Brother DJ, naniniwala naman ako nakikinig, naman ako Pero ang question, napakinggan mo ba? Okay? So, ito pala, nakinig ka muna bago ka magkaroon ng pananampalataya. Dahil nakita mo, narinig mo ang pangangaral tungkol kay Kristo. Ano ba yung pangangaral tungkol kay Kristo? Ito yung ina-uplift natin ang Panginoon. At tinuturo dito kung paano tayo maliligtas. Bilang Kristiyano, paano tayo mabubuhay bilang Kristiyano. Kaya ang sabi, di ba, ang pangangaral, preaching, pamamaraan ng Diyos at ng Espiritu Santo. Okay? So, ito yun. Pamamaraan ng Panginoon. Bonus na lang yung tumutugtog tayo, nagsaserve tayo. Pero this is the most important part of this service. Napapansin nyo, nire-reiterate ko yun. Kasi ito yung importante. Okay? So, ang sabi, tapusin ang sinimulan ni Kristo. Okay, tinuruan niya ang mga disipulo. Okay, so pinadala ang banal na Espiritu. At nung pinuspos sila ng banal na Espiritu, binigyan sila ng kapangyarihan. Once you have the Holy Spirit, pag pinuspos ka ng banal na Espiritu, that's the time that you're able to turn on the power of the Holy Spirit. Amen? So nakakaintindihan tayo. So over time, hindi siya overnight lamp. Over time, na every time that, hindi ko sinasabi na you have to become perfect. Kasi wala namang perfect. Sinong perfect dito? Magtaas ng kamay. Okay, hindi ako perfect. So, walang perfect. So, hindi natin pinag-uusapan ng perfection dito. Alam ko na meron na madadapa tayo, pero pag sinabing nadapa ka, anong dapat mong gawin? Bumangon ka. You have to go back. Kanino ka babalik? Sa Panginoon. You have to go back. If there's a lie na nagsasabi sa'yo na, hingi-hingi ka ng tawad pero bukas makalawa, gagawin mo ulit yan. So there's a lie. Pero ang sabi ng Bible, you have to go back. You have to go back. Ihingi mo ng tawad. Amen? So pag humingi ka ng tawad, anong gagawin ng Panginoon? If you're going to ask forgiveness, God will forgive. So ito yon. So every time na ginagawa natin to, na nagkakasala tayo, at nananalangin tayo, na patawarin tayo ng Diyos, maaaring mapuspos ka ng banal na Espiritu. Amen? So, and then, mga ginawa ng Espiritu Santo, naalala nyo to? So, binabalik-balikan natin, no? Una, inipon sila. Tama? Inipon sila. Naalala nyo yung, and then, niready sila. No? And then, pangatlo, ipinahayag na nila. Remember, namatay si Jesus, tama? Pero hindi siya nanatiling patay. After 3 days, nabuhay siyang muli. And then, nag-stay siya ng ilang araw? 40 days. 40 days, no? So, 40 days, ang sabi niya, hinanda niya itong mga disipulo niya. Pero ang sabi niya, wag muna kayong aalis, wag muna kayong hahayo. And then, after 40 days, nag-antay pa sila ng 10 days para bumaba yung banal na Espiritu. And then that's the time, hinanda na, ready ka na, and then pinahayag na nila. Nakuha natin yung sequence? Oh? So ito yung pinag-usapan natin, mga ginawa ng Espiritu Santo. And then pagsilang ng simbahan, okay, so ebidensya ulit ng pagdating ng banal na Espiritu, nagkaroon ng dilang apoy sa bawat isa. Sinong gusto makaranas nito?
Ang sarap siguro nito, no? Ako lang. Ilan lang. Sinong gusto makaranas nito? Amen? Lahat tayo gusto natin maranasan ito. Na magkaroon ng dilang apoy sa ulo natin. But don't worry, hindi ka naman masusunog. No? So, and then, ang sabi, epekto ng banal na espiritu, pagdating ng banal na espiritu, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Uulitin ko, wika, ha? Hindi yung nagbubulululan ka lang, tapos sabi mo, speaking in tongues na yon. Hindi. Okay? And resulta ng pagpahayag ng Diyos. Of course, ano bang gusto natin para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Nang sa ganon, maligtas ang tao. They need to become aware. Awareness kailangan natin. Okay? Nagkakaintindihan tayo? And then, ang sabi nga sa verse 41, medyo tatalon tayo, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao. Remember this, ng araw na yon. First sermon ni Peter. Ilan ang naniwala? 3,000 people. And then lahat sila ay nagpabautismo. Sumunod sila sa utos ng ating Diyos. Na sabi, bautismuhan mo sila. No? Tayo, kahapon nag-uusap kami. Ilan yung nagpalista na ng sa baptism? Nasa 33? 32? 31? So basta nasa 30s. Tinagtatanungan kami, ilang Sunday kaya yan? Pero sila, could you imagine? 3,000 katao. Tama? Napaka lakas ng power na meron yung salita na binigay doon sa salita ni Peter. But of course, hindi si Peter to. Ang banal na spirito yung nangusap dito, no? So, and then, para maunawaan natin, no? Para maunawaan natin na importanteng napapakinggan natin ang mensahe. Okay? So, kasi bakit? Hindi natin alam ang gagawin natin kung hindi rin natin alam ang salita ng Diyos. Amen? So, lahat tayo dito ay naniniwala na sa Panginoong Hesus. Amen po ba? And then, nakita ko ang listahan ng baptism, medyo marami. So, kung meron pa na gusto pang magpa-lista dito, wag na kayong magdalawang isip. At kung naiintindihan nyo naman, no? Na naiintindihan nyo na merong Diyos na nabuhay muli. Binayaran ang kasalanan natin, na naiintindihan natin na hindi natin, merong bad news, tama? Ano yung bad news? Na meron tayong kasalanan. Baby ka pala, may kasalanan ka na. Bakit? Namana mo yon sa mga ninuno natin. Pero ang isang negative dito, hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. Hindi ka pwedeng lumapit kung kaninong tao, kay mayora o kay senador, para tulungan ka na bayaran ang kasalanan mo. Hindi nila magagawa yon. Okay? So, there's only one way. If you're going to accept Jesus as your Lord and Savior, and then talikuran ang kasalanan, ikaw ay maliligtas. Isa lang. No? So, okay? So, nagkakaintindihan tayo. Ito talaga yung G's nung pinag-uusapan din natin, yung kaligtasan. Okay? So, para maunawaan natin, so ito, panoorin natin ang baptism. Isa pa? Christ is my reward and all of my devotion.
Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Amen. So, yun ang ginagawa natin during baptism, no? So, nakita ko sa mga pictures na yun, karamihan nandito pa. So, purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen. So, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Remember, gaya ng sinabi natin kanina, meron tayong mga past, no? Actually, meron tayong tinatawag na yung mga knowledge na natin, kaalaman regarding kay Kristo because ang Pilipinas ay nasakop ng
ng Espanya at pinakilala nila ang Kristyanismo dito. But again, merong mga lies, merong mga, kung aaralin natin ang mga Biblia kung bakit natin full Bible lang tayo dito, maraming katuruan na merong lie. Okay? So, kaya ngayon, mahihirapan tayo. Si Pastor Ed, dapat magpapari si Pastor Ed. No? Pero nung pumasok siya ng seminary, Bible school, doon niya naintindihan lahat. Okay? So, ano bang ibig ko sabihin dito? At tayo ay bilang Pilipino, marami tayong tradisyon at kultura. Amen? So, na pinaniniwalaan natin. So, dito, ang sinasabi dito, we have to, hinihikayat ang lahat na ang sabi ay, babalik ko lang hinihikayat na gapiin ang pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Alam na natin, di ba, pag dito sa Pilipinas, pag sinabing, kilala mo na ba si Kristo? Kilala ko na yan. Ha? So parang wala ka ng way para ipakilala si Kristo dahil kilala na nila. But gaya ng sabi ko, meron tayong mga tradisyon at kultura na pinaniniwalaan, pero ito ay kasinungalingan pala. Sino nakakaalam dito ng mga pamahiin? Pamahiin. Marami, di ba? Ang Pilipino, maraming pamahiin yan. No? So pagka nag-usap tayo at meron kang nabanggit at tungkol sa kamatayan, merong isang tao dyan na tutok-tok, kakatok. Tama po ba? Ay, naku. Pamahiin. So pero, could you imagine, you're going to entrust yourself o yung buhay mo sa kahoy. Hindi mo alam kung saan nanggaling tong kahoy na to at hindi mo alam kung anong kasama nitong kahoy na to. Tama po ba? Hindi nga natin alam, baka pinanggatong na yung ibang kasama niyan. No? So, are you going to entrust your life sa kahoy o sa Panginoon? So, mahirap natin. Ito yung sinasabi natin kanina, relearning. No? Para sabi dito ay para ikaw ay makasunod, you have to demolish yung strongholds. Ano yung strongholds? Ito yung mga produkto ng past na pinaniwalaan natin at ngayon, kailangan natin i-demolish. Kasi bakit? Para nang sa ganun, ikaw ay makasunod kay Kristo. Okay? So, ang sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father in heaven except through me. Pero ano ginagawa ng karamihan? Nagdadasal kay kung kaninong santo? Hindi. Kailangan maging maganda. Magpapafeng shui ako? So this is the lie of the enemy. Nagkakaintindihan? Walang ibang padrino. No? Hindi mo kailangan ng padrino. Hindi mo kailangan magdasal kay Joseph. Hindi mo kailangan magdasal kung kaninong padrino. Pero ang sabi ng Panginoon, I am the only way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa aking Ama sa pamamagitan ko. Amen? So nagkakaintindihan tayo. So ito ang pinakamahirap sa ating mga Pilipino. Ang kalimutan ang nakagisnan. Pero we have to demolish stronghold. Ang tamang term sa English ay persuade. We have to persuade and then demolish kung ano yung mga dating nating kaalaman at palitan ng katotohanan. Amen? So ito yon. And then hinihikayat. We have to encourage, to persuade them. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. And then ang sermon, sabi, ang haba pala ng introduction. Tumawag sa pangalan ng Panginoon para magligtas. No, introduction lang pala yon. So we have 3. Pagpapakilala, ito yung introduction. No? So sino yung mga dito? Ano ba yung mga pinag-uusapan sa introduction? Minsan current event yan, tulad ngayon. Sino mga nag-celebrate ng Valentine's Day? Wala. Walang mga partner? Okay. So wala. Malungkot ang Valentine's. Wala? Wala talaga? O ayaw niya lang magsabi? And then pangalawa, tema. Ito yung mensahe. No? Mensahe at yung panawagan. Yan, paghihikayat natin para sa ganoon magligtas. Ready na kayo?
So walang tulog ha? Ready kayo ha? Okay, so sabi sa verse 20, ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ito ay sinabi, ito ay prophecy sa Old Testament. No? Sa katunayan na merong langit at impyerno. Okay? So sabi, ito yung mangyayari last days. During last days, ano bang nangyayari ngayon? Nag-umpisa ang last days nung bumaba si Kristo sa lupa. Okay? Hanggang ngayon. So this is, parte tayo ng last days. Ano ba yung mga nangyayari ngayon? Hybrid. Kung bibili kayo ng pakwan, meron ng seedless. No? So, talagang, ang tawag dito, meron pa, mga pag bumili ka ng oranges, seedless. Grapes, seedless. But take note, even sa reproduction. No? So, mga teenager naman nandito, no? Wala namang kabataan. Sa reproduction, meron na ring naimbento ang siyensya na kukunin ang binhi ng isang lalaki at ng isang babae. No? At ito ay gagawin nila para mag-reproductive. Tila baga, sinasabi ng tao na mas magaling sila sa Panginoon. Bakit? Hindi naman ito yung natural way na ginawa ng Panginoon. Amen? So, ito na yung last days. No? So, marami nang nangyayari. At, yan. So, sabi sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. There's no other way. Ano ba pangalan ng ating Panginoon? Jesus. Amen? And then, sabi, tumawag sa pangalan ng Panginoon para maligtas. Ang unang-una, pagpapakilala, introduction. Ang ginamit ng Panginoon, yung Pentecost. From the word Pente, alam natin yon ay 50. Okay? So, alam natin yung Pentecost. Maraming sineselebrate during Pentecost. Pero ang sinasabi niya dito, ito, ang sineselebrate na natin yung Pentecost, yung pagkabuhay ni Kristo, tapos 40 days na natili siya sa lupa, kaya maraming lies na katuruan. Pag ikaw ay namatay daw, ay mananatili ka pa ng 40 days dito sa lupa. Pero hindi. Si Kristo lang yun. Okay? So pag nandito ka, maraming magpapamisa pa, nang sa ganun, baka sakali makatulong para ikaw ay maligtas. So that is a lie. Okay? So, the moment we died, dalawa lang yan. Either hell or heaven. Kakaintindihan po? Okay, so, ang introduction ng Panginoon, ito yon. Nabuhay siya, 40 days, prepare niya, and then 10 days na nag-antay sila for Holy Spirit na bumaba rito. And then sabi, tumanggap, dumating ang tagapagligtas, which is si Jesus. Diba? Nabuhay siya bilang Messiah, and then dumating ang banal na Espiritu Santo, ipinahayag ang magandang balita. So ito yung sequence. And then syempre, ang resulta nito, there's always reminder sa atin. Kung hindi ka makikinig, it's okay. Pero sana makinig ka. Laging may reminder ang Panginoon. Ano reminder niya? Darating ang paghahatol. Paisa-isa tayong haharap sa Kanya. Okay? Ang sabi dito, oras na ng kaligtasan. Pero oras din, parating na ang oras ng paghuhukom. Darating ang oras, haharap tayo pa isa-isa. Wala tayong malilingid sa Kanya. Tama? Hindi ko alam kung anong unang reason mo kung bakit nandito ka, pero alam ng Panginoon kung anong nasa puso natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa panlabas mo. Kasi magaling ang tao sa pagbabalat kayo, pero ang tinitignan ng Panginoon ay ang puso natin. No? Kaya natin kinakanta yung, salamat Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay hindi lingid sa Kanya. Okay? Nagkakaintindihan tayo? So, darating ang paghukom. There's always a reminder sa atin. No? So, kailangan mamili na tayo. Ano bang gagawin natin ngayon? Okay? So, sabi sa pangalawa, bilis lang Number 2 agad. Tema.
Ito yung mensahe. Ano yung mensahe? Ang naitataas dito ay si Kristo. Hindi kung sinong pastor, hindi kung sinong prophet na tinatawag nila, pero dapat si Kristo ang naitataas dito. Kaya be aware na pagka pinahayag mo si Kristo, ang kinukot mo, ang sinabi ni Brother DJ, wag yun. Okay? Ang ikuquote mo ay yung sinabi ni Kristo. Ang sinabi sa Biblia at hindi sinabi ng kung sinong pastor. Nagkakaintindihan po tayo? Bakit? Ito ang importante. Si Kristo ang dapat mag-glorify. Siya ang ma-uplift. Kaya every time na lang na nagsisimula tayo dito, bago tayo magsimula, Panginoon, ikaw yung makita ang congregation na to. Itago mo kami sa iyong likuran. Bakit? Kung kami lamang walang power ang salita namin. But with God, with the Holy Spirit, merong transformation mangyayari sa atin. Amen? So, ito po yun. Ang sabi sa verse 22, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. So, sino itong kausap niya? No? Sabi niya, ito, si Jesus na taga Nazareth. Alam niyo ba itong kinakausap niya? Naalala nyo yung group of people na sumalubong sa ating Panginoon nung pagpasok nila sa Jerusalem? No? Yung sila yung umisigaw ng, Hosanna! Hosanna! To the highest. Tama? Anong ibig sabihin ng Hosanna? Iligtas mo na kami, ngayon na. Ngayon na. No? Pero remember this, sila rin yung sumigaw na ipako sa krus si Kristo. At palayaan si Barabas. The same group of people. No? So, sabi dito, ano bang meron? Yeah? Si Kristo ang naghihikayat. Ang sabi, kung titignan natin, si Jesus na taga Nazareth, ano bang meron sa Nazareth? This is a lower class of location, no? Dito. Mga tao dito ay mga mababang uring tao. Ang tatay ni Kristo ay karpentero, si Joseph. Pero bakit, kung mapapaisip tayo, bakit na lang hindi, pagbaba ni Kristo dito, hindi na lang siya yung pinanganak, anak siya ng isang hari. Nang sa ganun, madali na lang maniwala ang ibang tao, ang karamihan ng tao. Pero dumating siya sa mababang uri ng katauhan. Okay? So, walang maganda sa Nazareth. Sabi nga nila. At sino yung mga tinawag niya at mga taga-Galilea? Ano ba yung mga nandoon? Mga fishermen. No? So, mahihirap. Hindi nakapag-aral. Tama? So, walang alam. Walang estado sa buhay. Hindi nakapag-aral at ang pamumuhay nila ay pangingisda lamang. Pero pinili sila ng Panginoon. Bakit hindi yung mga edukadong tao? Bakit hindi yung mga high priest ang pinili niya? Para nang sa ganon, maisip natin ngayon, wala tayong kayang ipagmalaki. Hindi ko alam kung anong estado ng buhay mo ngayon, but believe me, if God wants to use you, gagamitin ka niya para ipahayag ang salita. Amen? So, hindi ko alam kung meron tayong no read, no write dito, pero don't worry. Gaya nga ng sabi dito, gagamitin ka niya para ipagpatuloy ang nainiwan niya. Amen? Amen. So, anong sabi dito ay si Jesus ay paghihikayat. Bakit? Pinatunayan niya Siya ay nabuhay, bumaba dito sa lupa bilang Messiah. Pinagkanulo siya at pinatay dahil para bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Pero within 3 days, siya ay nabuhay muli at umakyat sa langit. Amen? At binaba ang banal na spirito. So, sabi nga, siya ay nabuhay, nandun din yung kamatayan, and then, pagkabuhay na muli, at yung pagtataas sa kanya. And sabi nga ito yung 3,000
ang nahikayat. During that time na nagsasermon si Peter, because of the Holy Spirit, power ng Holy Spirit, sa kanya, 3,000 ang naniwala at nagpabautismo. Amen? Hindi malayo na dito gawin din ng Panginoon ito. And then, si Jesus na taga Nazareth, maraming nakakita sa kanya. Ano bang mga pinagagawa ng ating Panginoon? Bumuhay ng patay? Nagpagaling ng may sakit? Nagpakita ng bulag? Nagpalakad ng pilay? Na from pagkasilang pa lang, may sakit na? No? Binuhay niya si Lazarus at marami pa. Ha? So, nagpakain ng 5,000. Grabe, no? So, lahat ito, nakita ng mga tao. Ang sabi dito sa Matthew 11:23, at kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay, sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon, magpahanggang ngayon. Bakit? Itong mga taga-Capernaum na to, yung mga sinabi natin na ginawa ni Kristo, nagpalakad ng pilay, bumuhay ng patay, at kung ano-ano pang mga himala ni Kristo, nakita nila. But still, hindi sila naniwala. No? Hindi sila naniwala. At ang sabi sa 23, ang Jesus na ito ay ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. Sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. No? Pero still, during that time, naniwala sila. No? Yung mga taga-Capernaum, naniwala pa rin sila. Nung preach na ni Peter. Okay? So, marami nag-iisip, sabi ng karamihan, saka na ako magsisimba pag okay na ako. So, hindi eh. Lumapit ka. Kung hindi ka okay, lumapit ka sa Kanya. Bakit? Sino bang creator? Siya. Kanino ba nanggaling ang life manual natin? Sa Kanya. Amen? So, and then pangatlo, panawagan at paghihikayat. So, ito na yun, paghihikayat. Hinihikayat natin ang bawat isa na magpalakasan tayo kay Kristo. Alam ko na mahirap ang buhay ang realidad ng buhay sa labas. Marami tayong dalahin. Marami tayong problema. No? Pero meron tayong comforter. At meron tayong napagkukuhanan ng lakas. Amen? Kung hindi dahil sa Kanya, baka matagal na tayong lugmok. No? Kaya sabi, makinig, mahikayat, at maligtas. Remember this. This is the most important part of the service. Yung makinig. Hindi yung pagkanta. Hindi yung fellowship. Ang pinaka-importante, yung service. Itong pakikinig ng mensahe. Bakit? Once na tinanim na sa puso sa inyo ng Panginoon yan, ang Panginoon na rin ang magdidilig niyan. No? Over time, every time nakakarinig kayo, lumalakas ang spirito na nasa inyo. Every time na nanghihina tayo at nagkakaroon tayo ng pagkakasala, nag-grieve ang Holy Spirit na nasa atin. Alam niyo yung grieve na parang bata na humihikbi, umiiyak. Pero every time na napapakain niyo siya ng salita ng Diyos, lumalakas siya. Amen? But the question is, ngayon alam na natin, anong gagawin natin? Alam na natin ang salita ng Diyos. Ito pala ang pinaka-importante. Anong gagawin natin? No?
Kaya ulitin natin, tumawag sa pangalan ng Panginoon para maligtas. Pagpapakilala. Ayan, nandun yung introduction. And then, yung tema, tamang mensahe. Tamang mensahe. Dapat galing sa Biblia. And then, dapat tamang doktrina. And then sabi, panawagan. Ano nang gagawin natin ngayon? Alam na natin. At ang sabi dito, last verse, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ulitin ko, ang tumawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. Walang iba. Hindi kung kaninong santo. Hindi kung kaninong tao. Hindi kung kaninong bilyonaryo. Ang sabi dito, ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Anong pangalan ng ating Panginoon? Jesus. Tayo po'y manalangin. Naiyahan ko po tumayo tayo lahat. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Tunay nga na patuloy mo kaming tinuturuan, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na kalimutan namin ang mga stronghold sa buhay po namin, Panginoon. Nang sa ganun, makasunod po kami sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Lord, na alam po namin na masakit, Panginoon, ang makarinig, Panginoon, ng iyong salita. Hinalintulad nga ang iyong salita sa isang espada na may 2 talim. At pag tumama po sa amin ito, Panginoon, masakit po siya. Pero naniniwala kami, Panginoon, the truth will set us free, Panginoon. Pakakawalan mo kami sa gapos ng kamalian, Panginoon. Pakakawalan mo kami sa gapos ng kasinungalingan, Panginoon. At Lord, palayain mo kami gamit ng iyong katotohanang salita, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo po sa amin. Maraming salamat at nakakuha kami ng panibagong lakas. Nang sa ganon, Panginoon, kaya naming humarap muli sa realidad ng buhay. Lord, maraming salamat pong muli sa iyo. At dalayan ko po, Panginoon, ikaw ang magselyo ng mga narinig po nila. At maalala po nila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mensahe. Muli, Panginoon, maraming tao dito may dinadala, Panginoon. Hindi ko man po alam yon, but muli, Panginoon, naniniwala ako na walang nalilingid po sa iyo. Muli, Panginoon, tinataas ka po namin, sinasamba ko po namin, at ikaw lamang po ang maitaas. Ito po ang samot dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede po. So, Communion Sunday natin, bakit tayo nagko-communion? Ang utos ng Diyos, alalahanin natin parati kung paano niya binayaran yung kasalanan natin. At nung araw, ang pagbayad ng kasalanan nila ay paghahandog ng mga sin offering, baka, kambing o tupa. Pero once and for all nga, hindi sapat yun para maligtas ang tao. So pinadala ng Diyos Ama si Jesus. Kaya sabi niya, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, pinadala niya ang kanya nag-iisang anak na si Jesus para bayaran yung kasalanan natin. At kung maniniwala tayo doon, hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Bagkus magkakaroon tayo ng buhay sa langit kasama ang Diyos. At hindi lang yun ang maganda, abang nandito pa tayo sa lupa, hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, merong tayong Diyos na kasama natin. Nag-iingat, nagbibigay ng mga pangailangan natin at siya yung umaantabay sa ating lahat. So napaka-importante na kung naniniwala ka na binayaran ni Jesus sa iyong kasalanan, ito yung panahon na sa pag-observe natin ng communion para maalala natin kung paano binayaran ang kasalanan natin. Of course, nung naging Christian na tayo, tinanggap natin siya sa buhay natin, nagkakasala pa rin tayo, tama? So, nung magmula nung linggo, nagkasala tayo, hanggang ngayon isang linggo nang nakakaraan. So, pagkakataon din, bago ka mag-communion, ihingi mo ng tawad yung mga kasalanan yon. Ibulong mo sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, meron siyang warning.
Kapag nag-take ka ng communion na wala sa tama ang iyong isip at puso, parang ginagawa mo lang ritual, meron siyang kaparusahan. Ang kaparusahan niya ay sumpa. Kaya bago mag-communion, hindi lang alalahanin mo kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan mo, kundi hingi mo ng tawad lahat ng kasalanan mo. At ito yung pag take ka ng communion, malinis ka. Katulad sabi ni Brother DJ kanina, kapag nangumpisal tayo patatawarin at lilinisin ng Diyos anuman yung karumihan dito sa puso at isipan natin. So tatanungin yung dalawang yon, mag-confess ng sin bago mag-communion at alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Nakikita po nyo, kulang ang usher. So kung ikaw ngayon, may gusto ka maglingkod sa Diyos, lalaki yung usher ng communion, sa offering pwede babae, lumapit ka po sa akin. Pagkakataon para maglingkod sa Panginoon. Si Brother Jerry po, nasa hospital pa, yung isang usher natin. Kaya mong dalawa. Pag umiiyak, hindi sinasama, iyak ng iyak. Pinili ko yung malaki, ha? Wow, ang liit niya, no? Ikaw na dito. Pag hindi kayo nabigyan, taas po yung kamay para lumapit ang usher. Lahat po, meron na. Anong gusto mong drinks? Anong gusto mong drinks? Wala pa raw drinks dito. O, drinks daw, wala pa siya. Hintayin mo pupunta dyan.
Okay na, okay na. Mamaya, kunin. Okay na po lahat, meron na. Pagkitaas po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Tinulungan mo po ako na maintindihan ko po at maniwala po ako na ang katawan mo ang siya pong tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po. Tinubos mo ako dahil mahal mo po ako. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pagkataas po yung cup, sumunod kayo sa akin, Panginoong Yesus, nang dahil sa dugo mo po, nahugasan lahat ng karumihan ng aking mga kasalanan, karumihan ng aking isipan, karumihan ng aking puso. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pasalamat sa Diyos na pagkakataon ibinigay niya sa atin na alam natin lahat ng meron tayo, kasamang buhay natin galing sa Diyos yon. Tapos tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod. Ang isa sa mga utos niya, na sabi niya, binigyan kita ng 100%, subukan mong ibalik ang 10%. Para pag ginawa mo yun, sabi niya, pagpapalain kita ng siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan. Totoo po yun kasi ang Diyos ang nagsabi. Kaya sabi niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan.
Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang ilalagay dapat dito, nagkamali ng slide, ang karugtong nito, ang nakalagay po doon, bakit ninyo ako pinagnanakawan? Sa anong paraan? Kapag hindi natin ibinigay yung 10% na galing din sa Kanya yon, pinagnanakawan natin ng Diyos. So ito yung gusto niyang pagpalain ng bawat isa sa atin.